3:40 AM time check. Di kasi ako makatulog, kaya share ko 'to. Or baliktad, gusto ko i-share 'to kaya hindi siguro ako makatulog. Kasi nanghingi ako ng regalo sa kakilala mo. Hindi mo man ako kilala, duman man 'to sa newsfeed mo. Hindi mo ako kakilala, pero kakilala mo yung ikukuwento ko. Kasi birthday ko kahapon, December 7, and nanghingi ako ng gift sa kanya and instantly, binigay niya. Kaya eto, pumapasok siya sa isip ko ano nangyari today, ano nangyari sa birthday. Since dun muna tayo sa birthday ko kasi kahapon, nagplano lang ako ng simpleng pagse-celebrate lang kasi 30 years old ako. Ang babae medyo nagiging introvert na, talagang gusto ko yung family ko na yung kasama ko, 2 kids and yung asawa ko. Ang gusto ko lang talaga yung mag-picnic kami. Fantasy ko talaga yun, yung mag-picnic naman kasi na-try ko na iba't ibang klase ng celebrations. And yun na yung mga na-enjoy ko, yung since medyo nagda-diet ako, gusto kong mag-picnic na lahat ng cravings ko, kakainin talaga sa picnic na yon. And dahil nga parang ewan ko, ayaw pumabor ng lahat ng plano ko kahapon sa akin, lahat ng gifts sa sarili ko na naiisip ko, napakasimple lang naman. Sabi ko, ano ba? Ang simple lang ng gusto ko, bakit walang pumapabor sa akin? Like, magkulot-kulutan, since 30 ako, gusto kong magkaroon ng mga ng pictures na pa-sweet, na para bang hindi tayo 30 years old. Patunayan natin sa self natin na mukha pa tayong bata kahit 30 na tayo. Mag-pink eyeshadow na may glitters. Since yung kapatid ko na marunong mag-makeup and magkulot-kulutan, siya magpapaganda sana sa akin, sakit. So, number 1 na yun. Hindi na siya, pumasa sa aking plano. So, plan B, ako na lang mag-isa gagawa. So, hiniram ko yung makeup. Dumating naman sa akin. But suddenly, napuwet kami kagabi dahil may pangyayari. Hindi, na-late na ako ng galaw. So, hindi ko na nagawa yung makeup na gusto ko and kulot-kulutan na gusto ko kasi meron pa kaming hinahabol na oras. Kasi nga magdidilim na, hindi ka na rin mapipicturean, bakla. At dahil late na nga din, hindi na kami nakahanap ng mga pagkain trip kong kainin. Yung mga cravings ko, kahit yung simpleng salad wrap na gusto kong gawin, hindi ko na siya na-prepare. Kasi sobrang simple lang talaga ng gusto ng babae na to, DIY picture-picture lang sa isang simpleng park. So, eto na nga, gumawa na lang ng simpleng cake ang babae dahil baker naman to. Tapos, picture-picture na lang. Eh di okay, simpleng makeup, no kulot-kulutan, simpleng daily makeup ko lang, kilay, lip tint, yun lang. Tapos, may cake. So, picture. Umulan. Umulan sa park. Yan, tama, umulan. Happy birthday sa akin. Eh di, yun na, sabi ko talaga sa asawa ko, kung sakaling uulan, ikaw na bahala. Wala na akong maisip na gagawin ngayong birthday ko. Pumunta na lang tayo dun sa mall kung nansan yung church, na mag-church na kami. Eh di sabi ko, na-excite na ako mag-church. Kasi alam ko doon, kahit pa paano, may mangyayaring maganda sa birthday ko. And yun talaga yung ko, parang main, ko talaga, pag may tatanong sa akin, "Yung plano mo sa birthday mo?" Tatanong mga friends ko na gusto pumunta sa bahay. Sabi ko, mag-church lang kami, tapos kakain lang. So yun na yung pinaka-main celebration ko talaga. So sakto kasi Sunday, kaya blessed birthday naman. Since may ganap-ganap nga ako sa birthday kong inarte, 4 PM service talaga natin na namin. That time, 6 PM na yung sabi kong namin, atenan kasi, yun nga, magpipicture ako. So, kung uunahin ko nga yung church, wala nang liwanag, hindi namin kita. So, palpak din naman. So, pero yun pa rin yung pasok sa time nga, yung 6 PM, yun na yung namin natin. So, fast forward, nag-start na yung worship. Sa Christian church kasi, mauuna yung pag-worship, kakanta. With all your heart, syempre, na kinakanta mo talaga si Lord. Every time na ganun, may halo akong prayer na, Lord, dati, sa ibang normal days, inaano ko talaga na, Lord, sana masa puso ko yung kinakanta ko, ganyan, and everything. Since birthday ko, humiling ako kay Lord. Ito na yun. Ito na yung nagregalo sa akin na binigay niya kagad. Nakakilala mo si Lord. Sabi ko, Lord, ito na lang yung gift mo sa akin. Ibigay mo sa akin yung presensya ng Holy Spirit. Lagi, sa pamilya ko nakasama ko mag-church. Lalo na sa
ano, sa oras na yon dahil 'pag tumingin ka sa paligid lahat talaga nakataas lahat ng kamay, nakapikit, na talagang kinakanta nila ng buong puso yun. Since bago-bago pa lang ako sa pagcho-church at pagbabasa ng Bible, hindi pa gano'n ka-deep unless sobrang nakaka-relate ako dun sa kanta, sobrang tusok siya sa mga experiences ko yun, dun ko damang-dama yung song, dun ko damang-dama yung pag-worship kay Lord. Since ang aking background is mas parang inaano ko yung si God the Father, ang creator ng lahat ng mundo, ng tao. Siya talaga and siya naman din talaga ang dapat natin wino-worship. So parang confusing sa akin na bakit sa Christians church, bakit si name lang ni Jesus yung um, wino-worship, bakit siya lang? Parang asan si God the Father doon? So, sa pagsasaliksik ko, syempre ayoko nga ma-confuse kung saan ka umaaten. Syempre, paano mo buong pusong pakikinggan or isa sa puso yung mga nababasa mo, naririnig mo, kung hindi ka genuine. So, inalam ko kung bakit ganun sila. So, ito lang yung pinakatumatak sa akin, yung John 10, verse 30. Tagalog yung Bible ko, so ito yung verse doon. Si Jesus yung nagsasabi dito, ako at ang Ama ay iisa. So, ang dami pa, sobrang daming verses na patunay na si Jesus is God and iisa sila ni God the Father. So, siya yung nagkatawang tao dito sa mundo natin para maging Diyos. Oh my God, oh my God. Natatakot ako sa part nito kasi ako yung mag-explain ng hindi ko pa alam yung buong, pero in my own understanding, base din naman sa nabasa ko, yun, iisa sila. So, sa part na yun, gets ko na si Jesus, pinipray siya. Pero, sa start pa lang ako eh. So, ang start ng Bible is, sa Bible na pinabasa ko, ang mga nababanggit pa rin si Yahweh, which is si God the Father nga. So, di pa ako ganun ka-deep kay Jesus. Although, alam ko nga na si Jesus is God, alam naman natin lahat na siya yung nagkatawang tao, pinako sa krus, na talaga namang minalupitan dito sa mundo bago natin mapatunayan na nabuhay siya ng after 3 days na talagang anak siya ng Diyos. So, I understand that. Pero parang the way I see yung mga Christian kung paano nila kamahal si Jesus, yun yung pinay ko. Kung ipaintindi niyo sa akin, isa puso niyo sa akin, kung bakit ganun sila ka-deep. And after ng worship, yun na, may nag-preach na pastor. Tapos, sakto ang focus niya, yung kwento ni Juan about Jesus, ni John about kay Jesus. And yung iba pang mga, verses sa Bible na kung paano si Jesus nagpakumbaba, nung nagkatawang tao siya dito sa earth, kung paano niya pagalingin yung at i-accept at paramdam sa taong may ketong yung pagmamahal niya, yung pag-accept niya, magpakumbaba sa mga taong makasalanan. Ay, I'm sorry, ayokong mag-quote kasi wala pa akong kabisadong Bible verses, bago pa lang. And yun, sobrang, alam mo yung pag nakikinig ka sa simbahan, medyo nangingilid-ngilid na yung luha mo kasi nakarelate ka. Pero this time, grabe yung sinisipon na ako sa iyak kasi parang, ano ba, kakapray ko lang. Sobrang pinakilala ni God sa akin kung sino siya, si Jesus. Na kung bakit nga siya ganun kamahal ng mga Christians? Wala lang. Sobrang grateful ko lang ngayong araw na narinig ko yun and iparinig din sa inyo na kung gaano tayo kalab ni Jesus. Now I understand kung bakit mahal na mahal ng Christian si Jesus. Sana mabasa nyo rin yung Bible, yung maintindihan natin yung pinagpe-prayan natin. Yun lang. Salamat. Happy birthday to me. Thank you, Lord.